Makakapuna po tayo. Yan, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating confession. Nasa chapter 7 na tayo. Ang title po nito yung Of God's Covenant. So ito po yung part 2. So nagsimula po tayong pag-aralan ito last Lord's Day. At pagpapatuloy po natin ang ating pagtingin sa paragraph 1. But before that, ay reviewin lang natin na mabilis, daanan lang natin, ano? Hindi natin bibigyan ng masyadong detalye itong mga babalikan natin, pero para lang ma-remember natin yung mga dinaanan natin. Of course, simula tayo dun sa topic ng the necessity of a divine covenant. So dito makikita natin na ang dahilan kung bakit nakipagtipan ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa ating kasalanan. Binigyan natin yan ng diin nung nakaraan. Ang ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sapagkat kinakailangan yon, no, para maabot ng Diyos ang mga nilikha niya. No? Pagkat tayo bilang mga nilikha, hindi natin siya pwedeng abutin, hindi tayo pwedeng maging kapantay ng Diyos. So in order for God to have a relationship with humans, kailangan po niyang makipagtipan sa kanila. And two things, no, na pinansin natin regarding the topic of the necessity of a divine covenant is, of course, una yung creator-creature distinction. Okay? Ang ating Diyos na siyang lumikha at ang tao bilang kanyang mga nilikha ay mayroong pagitan na hindi pwedeng tawirin. Okay? Kailanman ang Diyos ay hindi pwedeng maging nilikha at ang mga nilikha kailanman hindi pwedeng maging Diyos. No? Pero, pangalawa, nakita natin, in order for God to reach out to man, kinailangan yung divine condescension. Okay, kailangan magpakababa ang Diyos. God humbled Himself para maabot niya tayo. Sabi natin, di ba, doon sa creator-creature distinction, God, supposed to be, cannot become a creature. No? Hindi pwedeng ang lumikha ay maging nilikha. Pero, dahil kailangan ng Diyos na abutin ang mga makasalanan para bigyan sila ng pag-asa, siya na lumikha, di ba, ay naging katulad ng kanyang mga nilikha. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, no? Siya ay nagkatawang tao para maging perpektong handog na mag-aalis ng kasalanan natin. So yan yung dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkaroon ng pakikipagtipan sa tao. Then pangalawa, the definition of covenant. So pinakita natin that at least there are two types of covenants sa scripture. Una, yung covenant between humans. So ibig lang sabihin, normal yung pakikipagtipan sa pagitan ng mga tao sa mga lumang panahon. So ito po ay isang seryosong commitment kung saan mayroong ritual. Pinakita natin na pinapakita doon na may banta kapag ka hindi naging tapat sa tipanan. So, kailangan kung ano yung iyong pangako o obligasyon ay tutuparin mo. Kapag kung hindi mo ito tinupad, ikaw ay pagbabantaan ng kaparusahan. Pangalawang uri ng tipan, of course, is the covenant between God and man. Ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Basically, ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Ito hindi normal. Hindi normal ang pagtipan ng Diyos sa tao. Kasi ang totoo, it's not necessary. Hindi po ito kinakailangan gawin ng Diyos. Pero ang Diyos, out of His mercy and out of His grace, ay ginawa niya makipagtipan sa tao para mabigyan niya ito ng pag-asa. Okay, so yun yung ating tinalakay nung nakaraang Lord's Day. Pagpapatuloy lang po natin yung paragraph 1. Kasi medyo marami tayong kailangan i-consider sa paragraph na ito. So, pabalikan lang natin yung paragraph 1. So, nakasulat sa paragraph 1, the distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their creator, yet they could never have attained the reward of life, but by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. So ipagpapatuloy po natin ang pagtingin sa paragraph 1. Basically, or more particularly, dito po sa
topic ng covenant. Pangatlo na po tayo, no? The historic divine covenants ang papansinin natin ngayong hapon. Yung mga tipan ng Diyos sa mga tao sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. So hindi lamang po kasi isa ang naging pakikipagtipan ng Diyos, marami yan eh. At itong mga tipan na ito ay may kaugnayan sa isa't isa. Pwede nating sabihin na ang bawat tipan na ito ay progressively revealing to us kung ano yung plano ng Diyos para sa kanyang pangako ng pagliligtas sa mga makasalanan. Okay, so ito pong mga tipan na ito, bagamat distinct sila sa isa't isa, in a sense, pero connected din naman sila sapagkat ang pinatutukuyan at ang direksyon at katapusan ng mga covenants na ito ay ang pagtupad ng Diyos sa kanyang new covenant. Okay, hindi po natin tatatalakayin yung new covenant ngayong hapon, so i-reserve natin yan para sa paragraph 2 ng ating chapter 7. Pero una, sa mga covenants na ito na ginawa ng Diyos, of course, ay yung nasa Garden of Eden, the covenant of works. Okay, the covenant of works. By the way, hindi natin mabibigyan ng sobrang detalye yung pagtalakay natin ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga highlights ng mga covenants na ito at kung ano yung relevance nila sa plano ng Diyos ng pagliligtas ng mga makasalanan. So nagsimula ang pakikipagtipan ng Diyos doon pa lang sa Hardin ng Eden. Note, the pre-fall covenant of works is not a redemptive covenant since there was no sin yet from which redemption was necessary. So yung pong pakikipagtipan ng Diyos kay Adan, doon sa loob ng hardin, basically it's not a redemptive covenant. Pag sinabi nating redemptive covenant, walang intensyon ang Diyos ng pagtubos doon sa pakikipagtipan na yon kay Adan sapagkat ang pagtubos nangangailangan ng kasalanan. Nung nakipagtipan si Yahweh kay Adan sa loob ng hardin, wala pang kasalanan. Diba? So sila po ay nasa pristine na kalagayan, ibig sabihin perfect sila. So walang kailangan na pagtubos nung mga panahon na yon. Pero pinag-aralan natin din ito, di ba? Na kinailangan ng Diyos na makipagtipan kay Adan para i-confirm yung kanyang kalagayan sa kanyang katuwiran. So nilikha ng Diyos si Adan na walang kasalanan. So basically, si Adan ay matuwid. Okay? Pero yung kanyang katuwiran ay hindi po yun permanent eh. Okay? Hindi po permanent righteousness yon. Kailangan ma-earn ni Adam yung permanent and eternal righteousness. Kailangan matupad niya o mapatunayan niya sa harapan ng Diyos na siya'y karapat-dapat na ituring na matuwid magpasawalang hanggan. Binanggit ko rin sa inyo before na kaya nandoon yung puno na nagbibigay ng buhay o puno ng buhay sa loob ng hardin. So, sabi ng mga scholars, yun ay isang sacramental sign. Ibig sabihin ng sacramental sign, yun ang tanda ng pangako ng Diyos kay Adan na pag natupad niya o nagtagumpay siya doon sa kanyang probation, di ba? Binanggit natin yan noong nakaraan. O yung kanyang pagsusulit, pakakainin siya ng Diyos o bibigyan siya ng Diyos ng kalayaan na kainin yung bunga ng puno ng buhay. Yun ang magbibigay sa kanya ng confirmation ng kanyang righteousness, na siya magiging permanently righteous or eternally righteous. And also, pag nagtagumpay siya sa kanyang probation o sa pagsusulit, magkakaroon siya ng immortality. Okay? So, yun ang original na design ng Diyos. Kaya siya nakipagtipan kay Adan. At yun yung tinatawag nating covenant of works. So, kaya sinabing covenant of works, sapagkat kailangang patunayan ni Adan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, sa kanyang paggawa ng mabuti na karapat-dapat siyang gantimpalaan ng Diyos. Of course, wala pang kasalanan nun. Ayun lang ang paraan para mapatunayan ni Adan na siya'y karapat-dapat na ituring ng Diyos ng matuwid magpasawalang hanggan. So, i-define natin. Ano nga ba yung covenant of works? So, ito po yung sinabi ng isang author na si Pascal Denault sa kanyang libro na The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology. So ganito niya dinefine yung covenant of works.
Sabi niya, the covenant of works had a simple way of functioning. If Adam had obeyed, he and his posterity after him would have retained life and would have been sealed in justice. But his disobedience marked the entrance of death into the world. The fall placed Adam and all of his posterity under condemnation. So dito pinapakita ni Pascal Dinault yung dalawang possibility. Kumbaga, nilagay niya itong definition na ito doon sa kalalagayan ni Adan bago siya nahulog sa kasalanan. So, merong dalawang possibility. So, dito sa Covenant of Works, merong expectation si Yahweh. So, this is a probation. This is a period of test. So, yung isa, pag sumunod si Adan, 'di ba? Siya ay bibigyan ng gantimpala. At ang gantimpala na 'yon, sabi, he will retain life. So, ibig sabihin, he will have eternal life, and then magkakaroon siya ng sealed or confirmed condition in the court of God. So, yan yung term natin na justification. So, he will be justified permanently kung sumunod siya o kung hindi siya nahulog. So, yun yung una. Yung pangalawa, sabi nga dito, dahil siya ay sumuway, di ba? Anong nangyari? Nasadlak ngayon ng tao, lahat ng mga ipinanganak na tao sa unang mga magulang sa condemnation. So, yun yung kalagayan ngayon ng tao, di ba? Sa mata ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kanyang paghuhusga. So, ito yung pinaka-basis nitong covenant of works, no, sa Genesis. Genesis chapter 2, verse 16 at verse 17. Sabi diyan, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you will eat or eat of it, you shall surely die. So ito yung basis ng covenant of works, di ba? So dito makikita natin, nilagay ng Diyos si Adan sa isang pagsubok. No, simple lang yung pagsubok. Huwag mong kainin yung bunga na yan. No? Simple lang yun, no? Huwag mong kainin ang bunga. Pero, sabi, sa kasaysayan, anong nangyari? Sumuway si Adan kasama si Eva. Kaya sila'y nahulog sa kasalanan. So basically, itong covenant of works na ito, nag-fail na ito. No? Itong covenant na ito ng Diyos kay Adan ay nabigo na. So, ibig sabihin, hindi na po applicable ang covenant of works sa mga tao sa panahon natin sa ngayon. Kasi wala na tayong, hindi na tayo papasa dun sa qualification ng covenant of works eh. Kasi yung covenant of works binigay sa taong walang kasalanan. Sa mundong walang kasalanan. Hindi na po applicable yan sa kasalukuyan. Observe, God promised Adam that he would continue in perfection and would enjoy eternal life if he continued to obey. He is clearly threatened with death if he would disobey. So natandaan niyo, di ba, yung covenant. So ito ay isang seryosong commitment between two parties, and they set promises and also threats. So may mga pangako at may mga banta. So yung mga pangako na yun ang magiging obligasyon nila sa isa't isa. At yung banta, yun yung lalagay sa kanila dun sa obligation na yun na sundin at gawin yung mga pangako. Kung hindi, tatanggap sila ng parusa. Kaya dun sa covenant of works ng Diyos kay Adam, dahil hindi niya ginawa yung kanyang obligasyon na sumunod, pinarusahan siya ng Diyos. Diba? At ang parusa sa kanya, kamatayan. Of course, they did not die immediately, pero alam natin, later on, namatay sila. Pero ang immediate death ay yung spiritual death. No? Nagkaroon sila ng naging hiwalay sila sa Diyos, nahiwalay sila sa Diyos. Sabi nga ni Sam Renihan, doon sa kanyang aklat, The Mystery of Christ, a covenant is a commitment with divine sanctions. God placed Adam under commitments beyond his created obligations and added sanctions to guarantee Adam's participation. God also committed to provide a reward for Adam's obedience, a reward unavailable apart from God's free provision. Gracious ang Diyos dun sa covenant of works. Bagamat yung covenant of works talagang ang tawag dito, seryoso at mabigat na covenant. Actually, pagka nabigo, wala nang
hope na pwede pang mai-restore. No? Permanent ang magiging resulta. So kung sumunod si Adan, permanent yung reward. Kung hindi sumunod at yun na nangyari, permanent din yung punishment. So ang Diyos, gracious siya kung sumunod. Pero hindi rin siya sinunod, kaya naging gracious din siya sa kanyang punishment sa kanila. Point. Adam stood before God as the federal head of humanity. His actions and the results of them are imputed to all that came after him. So ito yung nagpapaliwanag sa atin kung bakit tayo sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Sapagkat yung pagiging makasalanan natin ay imputed sa atin. Pag sinabi nating imputed, kung ano yung naging action ng ating federal head o yung kumakatawan sa atin sa harapan ng Diyos, yun din ang magiging kalalagayan natin. So si Adan, dun sa covenant of works na ito, siya yung kinatawan ng lahat ng tao. Kasi lahat naman ng tao nagmula sa kanila bilang unang magulang. Nung nahulog si Adan, kasama na si Eva, sa kasalanan, nag-fail sila dun sa covenant of works na yon, yung parusa sa kanila, naging parusa rin sa lahat. No? Kasi siya yung ating federal head, kaya kung anong resulta ng kanyang ginawa, yung epekto nun, epekto rin sa lahat. Kaya tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. So we are under God's condemnation because yung kumatawan sa atin, nabigo siya. Okay, dito sa covenant of works. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 12 from the New Living Translation, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone. For everyone sin. Yung salitang everyone dyan ay tumutukoy sa lahat ng tao. No? Dito sa ibabaw ng mundo. Kung ano yung kasalanan niya, kasalanan din natin. Bagamat wala tayo dun sa Garden of Eden, hindi natin pwedeng sabihin unfair naman. Wala naman kami kinalaman, nadamay lang kami. Kasi nga si Adan, dun sa covenant of works, siya yung representative nating lahat. No? Yung kanyang pagkabigo ay pagkabigo rin natin. Yung kanyang parusa ay naging parusa rin natin. Pero ito yung maganda, no? May turning point eh. Bagamat napakamasalimuot nung nangyari dun sa covenant of works sa loob ng Garden of Eden, merong nag-turn nung lahat ng event na yon into something positive. Diba? Turning point. For the very first time, the grace of God has intruded to resolve the dilemma of humanity through the promise of the coming Messiah. So, bagamat nabigo si Adan, hindi po natapos doon ang kasaysayan ng tao. Diba? So, nagtuloy-tuloy pa rin ang kasaysayan ng tao, bagamat ang lahat ng tao ngayon ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos, no, dahil sa ginawa ni Adan, pero ang Diyos ay nangako ng pag-asa na bibigyan niya tayo ng pagkakataong ma-reconcile sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang ipinangakong Messiah. Matatagpuan natin yan doon sa Genesis 3:15. Sabi, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, tinutukoy dito, of course, pinangako ng Diyos na may darating na Mesyas. At yung Mesyas na yon ay ipanganganak sa pamamagitan ng babae. So, hindi pinutol ng Diyos. Diba? Yung human history. Hindi pinutol ng Diyos yung existence ng tao. Instead, sa pamamagitan ng tao, ipanganganak yung Messiah na ipinangako niya na siyang magre-reverse ng lahat ng naging epekto ng sin na ginawa ni Adam at saka ni Eve. And itong good news natin, the major salvific thrust of this promise, Genesis 3:15, to crush the head of the serpent is fulfilled at the cross and bears its fruits for all eternity. So tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. So fast forward natin yung history. So from Genesis doon sa cross. So yung pinangako doon sa Genesis 3:15 ay si Jesus Christ yon at tinupad niya yon doon sa cross. So bagamat merong matinding epekto sa ating Panginoong Jesucristo yung naging pagtupad niya sa pangako ng Diyos, pero yung resulta naman nitong pagtatagumpay ay glorious, di ba?
of course, namatay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Nahirapan siya at namatay siya. No? Pero muli siyang nabuhay at ang naging epekto nito, ang bunga nito ay buhay na walang hanggan para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. So basically, that's a covenant of works. No? Sinamarize lang natin ng mabilis. Ang pangalawang covenant, ng Diyos sa tao, yung tinatawag na Noahic Covenant. Noahic Covenant. No? So ito yung pakikipagtipan ng Diyos kay Noah. Ito naman ay sa panahon na humupa na yung baha. Okay? At naglanding na, nag-dock na yung malaking arko. No? At pinakawalan na ang lahat ng mga hayop na nasa loob nun. Note, the recipient of this covenant is not just Noah, but all humans and for all future generations. Ito yung misconception sa Noahic Covenant. Ang pagkakaintindi ng maraming tao, yung pakikipagtipan ng Diyos na ito ay para kay Noah lang. Kaya tinawag na Noahic Covenant. No? Pero hindi. Ang pakikipagtipan na ito ay pakikipagtipan ng Diyos sa lahat ng tao at para sa lahat ng henerasyon. Pwede nating sabihin na sa Covenant of Works, ang federal head ay si Adam. No? Pero dito sa Noahic Covenant, si Noah naman yung naging federal head. Ano? Siya naman yung naging kinatawan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Siya yung tumanggap ng pakikipagtipan na ito. Pero hindi niya ito tinatanggap para sa sarili niya lang. Tinatanggap niya yung pakikipagtipan ng Diyos para sa lahat ng tao. Pwede nating sabihin na this is a type of a new creation. No, kasi tinanggal ng Diyos ang lahat ng kasalanan sa ibabaw ng mundo. Natatandaan niyo yung kwento na yan. Sila lang yung pamilya lang ni Moises, o pamilya lang ni Noe yung natira. No? Doon sa loob ng hardin. Nung bumaba sila, so sila lang ulit yung pamilya. No? Na pagsisimulan ng marami pang mga pamilyang susunod sa ibabaw ng mundo. At nakipagtipan ng Diyos sa Kanya for the benefit of all humans and all future generations. Ito yung summary niya sa Genesis chapter 9, verse 12 and verse 15. And God said, "This is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you for all future generations. I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh, and the water shall never again become a flood to destroy all flesh." So basically, pinapangako ni Yahweh na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Okay, so He will no longer threaten the lives of the human beings by way of destroying it through flood. Okay, so yun yung pangako ni Yahweh sa lahat ng tao, hindi lang kay Noah. Kumbaga sa panahon na ito, dahil sila lang ang tao noon, pamilya niya, so sila yung tumanggap ng pangako para sa lahat ng tao. No? Na hindi na po parurusahan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha sa pamamagitan ng baha. Observe, God is promising to humanity here that He will preserve the earth for the purpose of redemption. Basically, yung pangako o yung pakikipagtipan ni Yahweh kay Noah na hindi niya nagugunawi ng mundo at hindi niya napapatay ng mga tao sa pamamagitan ng baha, pinapangako ni Yahweh na ipe-preserve niya ngayon ng tao at ipe-preserve niya ang mundo. May purpose kung bakit niya gagawin yun. No? At ang purpose ng lahat ng yan is for redemption. At tandaan ninyo, may pangako in Genesis 3:15 No? Hindi pwedeng gunawin ng Diyos ang mundo at ang mga tao. Hindi niya matutupad yung pangako niya sa Genesis 3:15 na ipadadala niya yung Mesyas. Ang madaling salita, yung Mesyas na ito, ipinangako ng Diyos na darating sa mundo sa pamamagitan din ng mga tao. Okay? So, ipanganganak sa ibabaw ng mundo ang Mesyas. Of course, sa panahon na ito nila Noah, hindi pa malinaw sa kanila yun no? Kasi yung revelation ng Diyos patungkol sa Messiah, unti-unting nagiging malinaw no? Sa paglipas ng panahon. Naging mas malinaw sa atin yung pangako ng Diyos nung ipinanganak na ang Panginoong Jesucristo. Pero dito, hindi pa. Ang malinaw lang dito, hindi niya nagugunawin ng mga tao. Of course, tayo ng mga nagbabasa ng Biblia, alam natin na hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo at papatay ng mga tao kasi isusugo niya yung kanyang
bugtong na anak. No? Sa pamamagitan ng mga tao ay siya ipanganganak sa mundo. Sabi nga rin raw Ventura, dun sa a new exposition of the confession. However, in this covenant, God guarantees to man that He will preserve the earth as the framework for His redemptive work. The world will continue with order so that God has a place to erect the cross on which redemption would be accomplished. Napansinin ninyo, no? Doon sa Noe Covenant, pinangako ng Diyos, magpapatuloy ang mga season, no? Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani, panahon ng tag-init, panahon ng taglamig. Ibig sabihin, yung natural order ng mundo, magpapatuloy siya, walang magbabago. Kumbaga, magpapatuloy lang na umira lang tao sa mundo, no? Kasi meron siyang plano na tutubusin ang mga makasalanan sa pamamagitan din ng pagkakatawan tao ng ating Panginoon. Kaya pag pinag-aralan nyo at binasa nyo yung mga tipan, laging ganun ang isipin nyo, no? Itong mga tipan na ito, may kaugnayan sila sa isa't isa, bagamat meron silang difference, meron silang connection sa isa't isa, dahil ang bawat tipan na ito ay pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na magpapadala siya ng tagapagligtas. No? Magpapadala siya ng Messiah. Point natin dito, just as Noah and his entire family received mercy and they were allowed to continue to live on the earth, so humanity will be offered mercy through the promised Messiah who would come to earth and would allow all those who would believe in Him to enjoy eternal life in the new heavens and new earth. So, pag pinag-aralan mo yung biblical theology patungkol sa redemption ng creation, nakikita mo na yung mundo na ito, hindi naman ito aalisin ng Diyos sa existence, kundi i-renew niya. Diba? Aalisin niya yung kasalanan, no? Ibabalik niya yung pagiging perfect nito, no? And ito niya yung pamamana niya, no? Sa kanyang mga anak o sa church. And yan yung tinatawag sa Biblia na new heavens and new earth. No, kaya mayroong promise na new heavens and new earth, no, sapagkat itong humanity will inherit the new heavens and new earth. Kaya yung church, ako naniniwala na ang church, no, hindi tayo mag-stay sa heaven. No? Ang heaven is only for spirits. Okay? Ang earth ang para sa body and soul. Nilikha ng Diyos ang mundo para sa humans. Okay? So sa resurrection, pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, we will not stay in heaven. We will stay on earth. We will stay on the new heavens and new earth. Yan yung trajectory ng pangako ng Diyos through these covenants. Meron niyang ending. At yung ending na yon, of course, will still include the earth and humanity. Okay? Kaya nga nangako ang Diyos na mapapadala siya ng tagapagligtas sapagkat meron siyang plano ng pagtubos sa pamamagitan ng Messiah na yon. So that's the Noe Covenant. Okay? So pinapakita ko lang sa inyo yung connection ng mga covenant na ito towards redemption. Pangatlo, at siguro ito yung pinaka-familiar sa ating lahat, yung tinatawag na Abrahamic Covenant. Yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, sa panahon ng lumang tipan. Note, as with the other covenants, here God is still the initiator. He came to the idolatrous family of Abraham and called him out to follow him with the promise of blessing other nations through him. So, sa lahat ng covenant, napapansinin ninyo, ang Diyos ang nag-i-start niyan, hindi ang tao. Hindi nakaisip si Adan na makipagtipan kay Yahweh. Si Yahweh ang nakipagtipan kay Adan. No? Hindi naisip ni Noah makipagtipan kay Yahweh. Si Yahweh nakipagtipan kay Noah. The same is true with the Abrahamic Covenant. Si Yahweh ang nakipagtipan kay Abraham. Si Yahweh ang tumawag kay Abraham. Natatandaan nyo, Genesis? Sa kwento, wala namang pagkakilala si Abraham sa totoong Diyos Ang sabi nga dito, di ba, he was from an idolatrous family. Ibig sabihin, sumasamba sila sa mga hindi totoong Diyos. No? Hindi kilala ni Abram ng panahon na yon si Yahweh.
Pero paano nakilala ni Abraham si Yahweh? Nakipagtipan si Yahweh sa kanya. Nagpakilala si Yahweh kay Abraham at tinawag siya patungo dun sa lupang ipinangako. So dito na yung simula ng kasaysayan ng bayan ng Israel. 'Di ba? Na binabasa natin sa ating public reading of scripture mamaya sa Genesis, nasa Exodus na tayo, no? So, makikita natin dito no, si Yahweh, siya ang nag-initiate, tumawag siya kay Abraham para pangakuan siya na bibigyan siya ng isang sariling lupa. At dito makikita natin yung pwede natin sabihin na parang shadow ng mangyayari dun sa future, no? Na pagkatapos ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay, yun yung magiging simula ng pagtawag ng Diyos ng mas maraming mga makasalanan, no, patungo sa bagong langit at bagong lupa. So parang ginawa ng Diyos kay Abraham, tinawag siya mula sa kanyang sariling bayan papunta sa lupang pangako. No? So ngayon, tumatawag ang Diyos sa pamamagitan ng krus ni Kristo ng mga makasalanan, no, mula sa kanilang kinalalagyan patungo, no, sa kaharian ng Diyos. So ang basihan ng Abrahamic covenant or ang pasimula ay dun sa Genesis chapter 12, now verses 1 to 3. Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed." Okay, so dito makikita na natin, may pangako ang Diyos, no, kung susunod si Abraham, no, at kasama rin sa pangako ng Diyos na yon, ang sino mang susumpa sa kanya ay kanyang susumpain. Pero ang maganda rito, di ba, sa pasimula pa lang, makikita mo na may ipinangako ang Diyos eh. No? Hindi lang siya bibigyan ng sarili niyang lupain o sarili niyang bayan, kundi palalakihin ang kanyang lahi. No? At palalakihin at magiging dakila ang kanyang pangalan. Observe, in the Abrahamic covenant, God deals with both Abraham's physical and spiritual children. Ito yung madalas na problema ng mga nag-aaral ng Abrahamic covenant. Lagi na iniisip, ang Abrahamic covenant ay pang-physical lang na lahi ni Abraham. Kumbaga, ipinangako lang ng Diyos ang lahat ng ito kay Abraham at sa kanyang magiging lahi. Mga physical. Pero ang totoo, hindi lamang po physical ang kahalagahan ng Abrahamic covenant. Meron ding spiritual. Kasi, totoo may physical children si Abraham. Di ba, binasa natin sa Genesis yan eh. May 12 tribes. Ano? Ibig sabihin, from his 12 children, nagkaroon ng isang malaking bansa, ang bayan ng Israel. Okay? Pero, alam natin na mayroong tinatawag na spiritual children si Abraham. Ano? Hindi lang yung anak sa laman, dugo at laman, kundi meron din siyang anak sa pananampalataya. Ano? So, kaya yung Abrahamic covenant, hindi lang nangangako ang Diyos para sa kanyang lahi, kundi yung pangako ng Diyos kasama dun sa mga magiging anak ni Abraham sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi sila Israelita sa dugo, hindi sila ipinanganak sa pamilyang Israelita, kundi sila ay mayroong kaugnayan kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, tingnan natin to. So, tingnan natin yung physical na aspeto ng pangako ng Diyos kay Abraham. God promises Abraham a physical land, a physical people, and a largely temporal blessing. So pag pinag-usapan natin yung Abrahamic covenant at ang physical nitong application, ang pinag-uusapan natin dito, physical na lupain, yung lupang ipinangako. Alam naman natin yun, di ba? Yung lupain pinangako yung Kanaan. No? Pag pinag-aralan mo yung kasaysayan. Physical people, ibig sabihin yung Israelites, and a temporary blessing. Ibig sabihin, yung lahat ng pangako ng Diyos sa tipan na ito, na alam din natin, no? Generally as the Old Covenant, kasama dun yung physical na kasaganaan, di ba? Magkakaroon sila ng kayamanan, magkakaroon sila ng kapayapaan, kung magiging tapat sila
sa kanilang tipan kay Yahweh. So meron talagang ipinangako ang Diyos sa Israel sa Abrahamic covenant, no? At yung pangako na yon, physical, no? Tingnan niyo Genesis chapter 12, yung binasa natin kanina verse 1 to 2. Sabi ni Yahweh kay Abraham, "Go to the land that I will show you and I will make you a great nation." So doon pa lang malinaw na no? Ang pangako ng Diyos para sa lahi ni Abraham, physical. No? Physical na lupain, physical na lahi. And then Genesis chapter 15, verse 5 and 7. Ito, bahagi pa rin ito ng Abrahamic covenant pero mas maliwanag, no? At mas detalyado. Sabi diyan, "And he brought him outside and said, Look toward heaven and number the stars. If you are able to number them, then he said to him, so shall your offspring be. And he said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess." So diyan, pinangako ng Diyos, meron kang lupain na aangkinin. Pero bukod doon, magkakaroon ka ng lahi na hindi mabibilang sa dami. So, malinaw na isa sa aspeto ng Abrahamic covenant, physical Okay? Pero hindi lang physical. Meron ding spiritual na aspeto. At ito yung spiritual, no? The spiritual nature of the promises of God to Abraham ultimately point to those who have faith in Christ and would inherit the new heavens and new earth. Okay? So, tandaan natin, sa Abrahamic covenant, totoong may physical na pangako ang Diyos na pagpapala, pero meron ding spiritual, no? At sa spiritual na aspeto, ang tinutukoy dito, hindi yung lahi ni Abraham, kundi yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na katulad ni Abraham ay nanampalataya din, no? At tinanggap ang mga pangako ng Diyos. Ito yung mga talata, Galatians 3:29. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. So sabi ni Apostle Paul, no, kung ikaw ay may kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sabi niya, ikaw ay kabilang sa lahi ni Abraham. O hindi tayo mga hentil, kaya tayo tinawag na hentil dahil wala tayong dugong Hudyo, wala tayong dugong Israelita. Okay? Pero kung tayo may pananampalataya kay Kristo, anong sabi? Tayo ay kabilang sa lahi ni Abraham. So ito, papasok yung spiritual aspect of the new covenant. Okay? So, hindi na to physical. Wala tayong kaugnayan sa kanya physically. No? Wala tayong dugo. No? At mga magulang na Israelita. Pero, tuturing tayong anak ni Abraham dahil sa ating kaugnayan sa Panginoong Hesukristo sa pananampalataya. Hebrews 11, 9-11. By faith, he went to live in the land of promise as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise, for he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Ito interesting. Kasi nung kinausap ni Yahweh si Abraham, malinaw sa kanya na mayroong ibibigay sa kanya na lupain. At sinabi ni Abraham yun sa lahat ng kanyang mga anak. Sinabi niya yung kay Isaac, sinabi niya yung kay Jacob, no? At si Jacob naman sa kanyang mga anak, na mayroong bibigay si Yahweh sa kanila na lupain. Tinupad naman ni Yahweh yan, di ba? Tandaan nyo, sa panahon ni Haring David, nabuo niya yung pangako na yun ng Diyos, no? Na lupain. Nabuo yung Kingdom of Israel, no? Yung territory niya, na sakop nila lahat, no? Nung panahon ni Haring David. Pero dito, sa Hebrews 11, somehow, parang sinasabi sa atin na bukod dun sa physical na lupain, at pagkakaroon ng physical na mga salinlahi sa pamamagitan ng Abraham, sa kaisipan ni Abraham, meron pa rin siyang hinahantay na higit sa lupain na physical. Sabi dito, no? He's looking forward to that city that has foundations, whose designer and builder is God. So, ibig sabihin, merong inaasam pa si Abraham bukod sa physical na lupain. Ano yun? Langit. No? Inaasam ni Abraham ang langit kung saan nandoon ang Diyos. So dito makikita natin, kahit si Abraham, hindi siguro ganun kalinaw sa kanya, somehow sa kanyang kaisipan, hindi lang physical yung pangako ng Diyos, there is also spiritual promise. Na alam niya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang lahi
Sa bayan ng Israel, tinupad niya, pero meron ding lahi, no, ng mga sumasampalataya na tatanggap naman ng higit na lupa o higit na lupain, no, ang bagong langit at ang bagong lupa. Point, the emphasis of the Abrahamic covenant is God's faithfulness. This is proven by the striking feature of this covenant where God alone walked between the carcasses. Dun sa pangako ng Diyos kay Abraham sa kanilang tipan, papansinin ninyo, walang hiningi ang Diyos kay Abraham na obligasyon. Bagamat totoo na kailangan maging tapat ni Abraham kay Yahweh, pero doon sa mga record ng covenant niya kay Abraham, wala doon sinabi ng Diyos kay Yahweh na kailangan mo itong gawin para sa akin, kailangan mo itong tuparin o itong obligasyon mo. Hindi eh. Pero isang bagay ang totoo, pag binasa niyo yung mga account na yan, Genesis chapter 12, Genesis chapter 15, yun yung mga account ng Abrahamic covenant, si Yahweh yung nangangako kay Abraham eh. At ang isa nga doon sa Genesis chapter 15, kung saan inutusan ng Diyos si Yahweh na magbigay ng mga hayop, tapos hinati niya sa gitna. Ewan ko, nabasa niyo na yan. Hinati niya sa gitna, tapos pinagtabi-tabi niya yung piraso ng hayop na yan. Tapos, nanaginip siya, nakatulog siya. At doon sa panaginip niya na yon, nagpakita si Yahweh sa kanya sa pamamagitan ng isang vision, no? At doon sa vision na yon, ipinakita si Yahweh yung lumakad sa gitna ng mga hinating hayop. Alam natin, di ba, binanggit ko sa inyo, sa covenant, sa ancient Near East, nagkakaroon sila ng ritual na hinahati yung hayop, tapos dadaan sila sa gitna sa kanilang pakikipagtipan. Ano ibig sabihin nun? Pagka tinupad nila yung kanilang pangako, walang banta ng parusa. Pero pagka hindi nila tinupad yung kanilang pangako sa tipan, kung ano yung nangyari sa mga hayop na yun, gano'n ang mangyayari sa kanila. Ibig sabihin, banta yun ng kamatayan, no? Pagka naging unfaithful sila sa covenant. So dito sa Genesis 15, gano'n yung ginawa ni Yahweh. No? Doon sa panaginip ni Abraham, si Yahweh yung dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Ang ibig sabihin, mangyayari kay Yahweh yung nangyari sa mga hayop na yun kung hindi siya magiging faithful sa kanyang pinangako kay Abraham. Pero alam naman natin, ang Diyos hindi pwede maging unfaithful. Di ba? Parang sinasabi niya sa pamamagitan ng panaginip na yun ni Abraham, hindi siya susuway, hindi siya mag-fail sa kanyang pangako. Very trustworthy si Yahweh. Kung ano yung sinabi niya kay Moises, yun ang kanyang tutuparin. Alam naman natin sa kasaysayan, lahat ang pinangako ng Diyos kay Abraham, tinupad niya. No? Ganun ka-faithful ang Diyos. No? Ganun ka-faithful ang Diyos kahit na tayo madalas unfaithful sa Kanya. Good news, the blessing of this covenant is ultimately fulfilled in the eternal life won for believers through the Lord Jesus. No? So, ang trajectory pa rin, maging ng Abrahamic covenant, no, ay yung pagdating ng pangako. No? Dahil sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, ipanganganak ang Mesyas. Sa pamamagitan ng physical lineage niya, no, ipanganganak ang Mesyas. No? At yung Mesyas na yon ang mag-establish ng spiritual lineage ni Abraham. No? Bakit? Si Jesus Christ ang magiging Savior ng mga elect. No? At yung mga elect na ito, na iniligtas ng Diyos, sila yung tinatawag na lipi ni Abraham na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Okay? So, yan yung Abrahamic covenant. Punta tayo sa Mosaic covenant. Bilisan na lang natin. So, meron akong dalawang note dito. Number one, the Mosaic covenant is a development of the Abrahamic covenant in which God made promises which He would fulfill nationally to Abraham's descendants, while they, the descendants, must keep the covenant if they want to enjoy the benefits and blessings promised by God. So, ang Mosaic covenant, ano lang siya, continuation lang siya ng Abrahamic covenant. Okay? So, sa pamamagitan ng pangako ng Diyos, o sa pakikipagtipan niya sa panahon naman ni Moises, na tinatawag na Mosaic covenant, ang pinag-uusapan dito yung physical na lahi na nagmula kay Abraham. Okay? Ito yung talata Exodus 19 verse 5 and 8. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine.
All the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. So, yan basically yung overview ng covenant, no? Ni Yahweh sa buong Israel, no? Sa panahon ng pamumuno ni Moises. So, this time may demand. Sa panahon ni Abraham, walang demand si Yahweh. Pero dito sa Mosaic Covenant, may demand. Ano sabi? If you will obey my voice and keep my covenant. Kumbaga, ang kondisyon ni Yahweh sa panahon ng pakikipagtipan kay Moises, tatanggapin ng Israel yung lahat ng ipinangako niya kay Abraham kung magiging faithful sila sa covenant. Kaya pag pinag-aralan mo yung mga kwento, ano ba, sa 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, na yung panahon ng mga prophets, makikita mo na yung bayan ng Israel, pag sila ay tumutupad sa kanilang tipan, pinagpapala sila. Pero pag sumusuway sila at pinagpapalit nila si Yahweh sa mga Diyos-Diyosan, anong ginagawa ni Yahweh sa kanila? Pinaparusahan sila. No? Kasi sinisira nila yung kanilang pakikipagtipan sa Kanya. Note number 2. In order to keep the covenant, the people must keep God's law. Thus, this covenant is compromised chiefly of law. Kaya yung Mosaic Covenant, pag binasa mo, puro law. Diba? Nandyan yung law tungkol sa sacrifice, nandyan yung law sa temple, nandyan yung law sa mga Levites. No? Maraming law pag binasa mo yung Mosaic Covenant. Bakit? Kasi yan yung requirement ni Yahweh para ma-enjoy nila yung blessing. Imagine yung blessing naman, hindi pipitsugin No? Pagka tumupad ang Israel sa mga pangako nila sa tipan nila kay Yahweh, no, from Abrahamic Covenant to Mosaic Covenant, imagine magkakaroon sila ng kasaganaan, walang digmaan. No, kung mayroong aatake sa kanilang mga kaaway, hindi sila masasaktan, hindi sila malilipol, no, magiging bantog sila sa buong mundo. Hindi naman po simple yung pangako ni Yahweh sa kanila no? Kaya lang ang problema talaga ang puso ng tao. Kaya gaano kaganda yung reward na binibigay sa iyo, kung ang puso ng tao talaga puno ng kasamaan, hindi siya masasatisfy. Magiging unfaithful talaga siya. Ang nangyari sa Israel, hindi sila nakontento kay Yahweh at sa kanyang mga pangako, 'di ba? Bumaling sila sa mga Diyos-Diyosan at sa mga pangako ng mga paganong hari, no, nung panahon nila. Deuteronomy 11:26-28. See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, and the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way that I am commanding you today to go after other gods that you have not known. So ito yung curse and blessing sa covenant. Again, ito yung physical, no, na lahi ni Abraham, yung physical na bahagi ng Abrahamic Covenant. Sabi, pagka ikaw ay tumupad, pagpapalain. Pero pagka ikaw ay sumuway, susumpain. No? Kaya sa kasaysayan ng Israel, mas magiging malinaw. Kaya pala ganun yung kanilang kasaysayan, parang roller coaster. No? Pag sila tumutupad, tinataas na yan sila ng Diyos, pinapasagana sila. Pero makikita yung mga miracles na natatalo nila yung mga mas maraming sundalo kumpara sa kanila, mas malalakas ang armas kaysa sa kanila. Ang konti-konti nila pero nananalo sila. Bakit? Kasi tumutupad sila sa pangako nila kay Yahweh, nagiging faithful sila. Kasi binibless sila. Pero pagka sila'y sumuway naman, di ba, may mga kwento na mas marami sila, mas konti yung kalaban, natatalo sila. Kasi pinaparusahan sila ni Yahweh, sa kanilang pagsuway sa kanilang tipan. Observe, the substitutionary sacrifice that is essential to justification by faith is more plainly revealed in the detailed sacrificial system under Moses. Doon sa Mosaic Covenant, doon natin maintindihan yung batas tungkol sa paghahandog. Diba? Yung sacrificial system. At yung sacrificial system na yun, in-establish ng Diyos sa panahon ni Moises, para i-address naman yung spiritual aspect ng Abrahamic Covenant. At yung spiritual aspect ng Abrahamic Covenant? Darating yung Messiah na siya magiging final offering at sa kanyang pag-offer ng kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng kasalanan, magkakaroon ng mga
mananampalatayang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, yun yung magiging spiritual lineage naman ni Abraham. So, makita mo. So, hindi lang physical, kundi spiritual. Kaya pag binabasa mo yung Old Testament, dapat maintindihan mo kung ano yung tumutukoy sa physical na pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham at kung ano yung tinutukoy naman na spiritual para sa iglesia o sa mga mananampalataya ng Panginoon. Si Rab Ventura, sabi niya, remember that sacrifices, whether in Abraham's day or Moses' day, are ultimately fulfilled in Christ's death on the cross. God revealed to Abraham that he would provide a sacrifice as dear as Abraham's only son. God gave Moses many more prophetical details about the coming vicarious sacrifice who would die on behalf of others. Two examples among many are the Passover lamb and the two goats of the Day of Atonement. So lahat yan tumutukoy kay Jesus. Diba? Pero lahat yan, somehow, pinapakita na ni Yahweh sa pamamagitan ng sacrificial system. Okay? Darating yung panahon, hindi na kayo mag-aalay kasi iaalay na yung huling alay at perpektong alay at sa pamamagitan niyan tatanggapin ang mga pangako ng Diyos para sa mga magiging miyembro ng bagong tipan. Good news. The Mosaic Covenant with its emphasis on a transfer of guilt and the sacrifice fulfilled in the substitutionary death of Jesus Christ continues the justification by faith explicitly revealed to Abraham. Di ba natatandaan nyo, sabi doon sa isang talata sa Genesis, nanampalataya si Abraham at itinuring ito ng Diyos na katuwiran. No? So si Abraham talaga yung unang naka-experience the justification by faith. No? Hindi siya nanampalataya na magbibigay ang Diyos ng mga physical na pagpapala lang. Nanampalataya si Abraham na mayroong langit. No? At dadalhin siya ng Diyos doon sa langit na yon kung magpapatuloy siya sa kanyang pagtitiwala sa Kanya. Kaya si Abraham, nung siya'y nanampalataya sa pangako ng Diyos na yon, tinuring siyang matuwid. No? At yun, yung magiging parang, tawag dito, pattern, no? Para sa New Covenant, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, pag-aalay niya ng kanyang sarili, ang mga nananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa, ano sabi, ituturing na matuwid. Kaya, yung mga Christians, kabilang tayo sa spiritual na lahi ni Abraham. No? Sapagkat katulad niya, tayo nananampalataya sa mga pangako ng Diyos, kaya tayo tinuring na matuwid. At yung huling covenant, ay yung Davidic Covenant. Meron pang New Covenant, no? Pero hindi na natin tatalakayan ngayon, next time na lang. Kasi yun ay sa paragraph 2 na. Itong Davidic Covenant, note, the Davidic king is appointed as the federal head of the Mosaic Covenant. The Mosaic Covenant had a mediator, Moses, but not a federal head. Si Moises po, hindi siya federal head. Diba? Tandaan niyo yung covenant, lagi may federal head. May representative. Hindi po si Moises ang representative ng Mosaic Covenant. Siya po yung mediator of the Old Covenant. No? Siya yung tagapamagitan ng tao, ng bayan ng Israel at ng Diyos. Pero hindi siya representative. Ang representative ng Mosaic Covenant ay ang Davidic king. Yung mga lahi na nanggaling sa yung mga hari na nanggaling sa lahi ni David. Yun ang representative. Ibig sabihin, tingnan niyo yung kasaysayan ng bayan ng Israel. Kung ano yung ginagawa ng hari nila at yung epekto ng kanyang ginawa, yun din yung nararanasan ng bayan ng Israel. Halimbawa, yung hari, matuwid siya, sumusunod siya kay Yahweh. Anong ginagawa niya? Pinagpapala ang bayan ng Israel. Pero kung yung hari ay masama, yung lahat ng ginagawa ng bayan ng Israel, masama din. Di ba? Kaya merong nahati yung kingdom sa dalawa, di ba? Northern and Southern Kingdom, nung nagkasala si Solomon. At mula doon, nagkaroon ng maraming hari. Nagkaroon ng sariling hari yung Northern Kingdom, nagkaroon ng mga sariling hari yung Southern Kingdom. Pero karamihan sa hari ng Northern Kingdom, masama. Kaya yung Northern Kingdom, lagi silang pinaparusahan ni Yahweh. Hanggang sa dumating yung time ng Northern Kingdom na bura sa mapa.
Di ba? Kaya nga tinawag na 10 lost tribes of Israel. Bakit? O, dahil sila consistent sa kanilang pagsira sa covenant. Ang natira na lang yung Southern Kingdom, di ba? May mga bad kings din sila. At yun yung mga times sa history nila na pinaparusahan maging ang Southern Kingdom. Pero, may mga kings sila na good. No? Kaya binibless din sila. At kaya pinreserve ng Diyos ang Southern Kingdom kasi mula doon sa lahi ni Judah, di ba, magmumula ang Messiah. No? Kaya pinreserve niya yung Southern Kingdom. So, makikita natin, no, kung ano yung ginagawa ng hari with regards sa covenant nila kay Yahweh, yun yung ginagawa ng buong bayan. No, di ba, may part na sinabing, ang mga hari sa Northern Israel ginagawa ko ano yung masama sa paningin ni Yahweh. Kaya yung bayan, pinarusahan ni Yahweh. Ito yung sinabi ni Sam Renihan. The Davidic covenant established the heirs of David as the representatives or federal heads of the kingdom. They are not just to lead the people as an example of righteousness and law-keeping, they are to represent the people in their law-keeping. This means that if the king is righteous, the people are blessed. If the king is wicked, the people are cursed. As goes the king, so goes the kingdom. Diba? So, yun yung representative head yung kingdom, yung king. Ano? Kaya pag binasa mo yung mga story patungkol sa mga kings, no? At saka sa kingdoms, yan yung sinasabi, di ba? Kung ano yung ginagawa ng hari, yun yung ginagawa ng bayan. Kung ano yung epekto ng ginagawa ng hari, o parusa, papala, ganoon din yung tinatanggap ng buong bayan. Kasi sila yung representative head. Psalm 132:11-12. The Lord swore to David a sure oath from which he will not turn back. One of the sons of your body I will set on your throne, if your sons keep my covenant and my testimonies, that I shall teach them, their sons also forever shall sit on your throne. Kita mo? Kung nagiging faithful yung king, magiging faithful din yung mga sons of the king or the people of the king. Observe, God promised a descendant to David that will bring God's presence to earth and whose reign will remain forever. Ito yung makikita natin dun sa 2 Samuel sa Davidic covenant. Sabi dyan, sa verse 12 and 13, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the kingdom of his kingdom, or the throne of his kingdom forever. Sino tinutukoy dito? Si Solomon? Hindi. Kasi sabi dyan, no, he will establish, or God will establish the throne of his kingdom forever. So, ibig sabihin, kung itong king na ito hindi mamamatay, sino lang ba yung king na nanggaling sa lahi ni David na hindi namamatay? Si Jesus Christ. Diba? So dito sa Davidic kingdom, ang pinaka-ultimate heir ay si Jesus Christ. No? Siya yung perfect Davidic king. No? Kaya yung point natin dito, Jesus Christ is the greater son of David who fulfilled everything that God promised in the Davidic covenant, or who fulfilled everything that God required in the Davidic covenant. So si Jesus Christ yung perfect king. Diba? At dahil siya yung perfect king, siya yung perfect na sumunod sa law. No? Siya yung naging king na may perfect righteousness. Kaya yung lahat ng mga nananampalataya sa kanya, nasa ilalim ng kanyang kingdom. No? At lahat ng nananampalataya sa kanya na nasa ilalim ng kingdom niya, pagpapalain din ng Diyos. Diba? Kaya yung lahat ng nanampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi sa atin sa gospel. Ito yung good news. Actually, 2 Timothy 2:8 muna. Remember, Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel. So, si Jesus Christ talaga, no, yung pinapangako dun sa Davidic covenant na magtatatag ng trono ng kaharian magpasawalang hanggan. Ang tinutukoy dun, kaharian ng Diyos. No? Kaharian ng mga tao ng Diyos. Okay, I will end on this. Good news, Jesus Christ is the federal head, not of the old covenant, but of the new covenant. And whoever will believe in Him will receive all the benefits of His finished work. Dahil si Kristo yung perfect King,
binless siya ng Diyos at ang blessing na ibinigay sa kanya ng Diyos, tinanggap ng lahat ng nananampalataya sa kanya. Hebrews 12 verse 24. And to Jesus, the mediator of a new covenant. Hebrews 9:15. Therefore, he is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Kaya yung mga makasalanan ngayon, no, magkakamit lamang ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo kung sila'y mananampalataya sa Kanya. Kasi kung wala tayong kaugnayan kay Kristo, He cannot represent us. Diba? Yung mga Israelita, nire-represent sila ng mga kings nila. Bakit? Kasi related sila by blood. Magkakalahi yan eh. Pero si Jesus Christ as the true Davidic King, magkakaroon lang tayo ng kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo sa ating pagsampalataya sa Kanya. So ito yung, nakita niyo yung connection ng mga covenant na hindi sila separate sa isa't isa actually. Kumbaga, yung isang covenant ay binibigay ng Diyos sa ibabaw ng naunang covenant. Kumbaga, patong-patong na yung mga covenant na yon hanggang dumating yung new covenant. Okay? So tatalakayin natin yung new covenant sa paragraph 2. Lord willing, next Sunday. Pinakita ko lang sa inyo na itong mga historic covenants na ito, lahat sila ay connected sa isa't isa regarding sa promise ng Diyos ng pagdating ng Messiah. Okay? So kaya pagbabasahin niyo itong mga ito, i-encounter niyo sa pag-read ninyo ng Bible, na dapat may idea na kayo o tinutukoy dito na connection ay patungkol kay Jesus Christ, no? Na future Davidic King, the perfect King who will establish the kingdom of God forever. Okay, so dyan muna tayo. Tatapos, meron po ba kayong questions tungkol sa mga covenants na ito? O hindi ito comprehensive, no? Kung comprehensive yan, matagal na discussion yan kasi maraming details. Ano lang to, parang summary, no? Ng mga historic covenants na ito and how they are connected to each other and practically how they are connected to us. Kaya itong mga covenant na ito, meron din connection sa atin ngayon, sa mga Christians. Okay? Because God promised that Abraham will have a spiritual lineage, may lahing spiritual, no? At magkakaroon ng kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. No? The greater son of Abraham, no? And the greater son of David. Okay, question? Wala? Dami kong tinulakay. Wala akong question. No? Clarification? Dapat pagka na-encounter niyo yung mga yan, Covenant of Works, Mosaic Covenant, Abrahamic Covenant, Davidic Covenant, alam niyo dapat yung idea, no, patungkol sa mga ito dahil pinakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin nila, connection nila sa isa't isa. Okay, masarap pag-aralan itong mga covenants na to. Ano? Kung magbibigay kayo ng time para pag-aralan. A question? Wala? Gagaling naman ng mga estudyante ko na-observe lahat. No? Yung tanong, observe lahat yung sinabi ko. Ang dami nun Parang mas napagod kayo kaysa sa akin Sige, magpahinga na muna tayo. Wala kayong tanong. Salamat sa iyong pakikinig, no, sa ating pag-aaral ngayon, sa ating confession.